Brad sis, no, nainindot buhaton ninyo ay mapagmamalik mo sa original ninyong gigikanan nga pagtuon, no, pagtuon. Kay aron di mo magkampanti nga luwas na mo. Kampanti ra kay mo, no. Pamalik mo ayog din mo gikan. Oh. Kay sa pagkatinod usa ra gyud kasimbahan ang gitukod ni Jesus Christ, no. Oh, kanang uban diha tinukod lang nagtawo niya, masuko ra ba ni silang uban kay nganong i-search sa Google, nganong di ma-i-search sa Google nga makita naman dito tanan. Ang Roman Catholic Church, di gid mo kakita sa ngalan sa tao ug kinsay founder, kay natural ang founder mismo si Jesus Christ. Bisan pag unsaon na ninyo diag pangita, wala gyud nay ngalan sa tao, no, nga inyong mabasa nga mao ay founder sa Roman Catholic Church. Di pareha ng uban nga i-search nimo, oh, sa ngalan sa ilang grupo, makit-an dayon kung kinsay founder. Oh, kay minugna man og tao. Oh, sara ka Biblia ang gibasihan pero lain-lain tag interpretasyon. Pero ang nakaparat lang kay kaning uban nga bag-ong nisulpot, manaot man dayon sa diin sila gikan, no? Nya ang original ra ba nila sa Catholic Church, sa Roman Catholic Church, no? Didto nabunyagan. Unya kay naagni man sa laing grupo, nagpabunyag pug otro didto sa lain ng grupo. So inanara pero kung kuan welcome ra man kay mo mobalik, no? Dili men ta mistil mang recruit kay gikan mo diri sa simbahan nga diin may unang gitukod ni Jesus Christ. So ablik ayo ang pultahan sa pagbalik. Dili mistil rekruton. Oh, kay ang uban daghan na kayong namalik. Una-unaan na ninyong mayo, ha. O masuko ra ba ni sila? Di ta mang recruit, no? Pero abli kaayo, no, ang pultahan sa pagbalik. So mo na mga brad sis. Oh, di wala man ta magsangyaw diri, no, di gid ko. Ako dili ko magsangyaw nga gamiton nako ang pulong sa Ginoo para ingnon nga maluwas ko. Dili kay ngano? Walay perpekto ug dili ko mo claim nga ako perpekto. No? Makasasala ko. Mo na. Pero wala magpasabot wa ko mo tuo Ginoo, no? Nagampo ko sa Ginoo. Naunta ang akong mga sala makuhaan. Ako ang kunon wa pa ko katuman sa tanang sugo sa Ginoo, no? Sige lang Lord, kay ug kabubuton nimo ug asa ko ibutang aw ora na wa nagi koy mahimo anak. Wala nga di gyud ta mo claim nga luwas ta. Ay gyud mo pagpanigurado kay ang Ginoo ra gyud maghukom. Pero mao na no sa akong kaugalingon, o dili man ko perpekto, pero ako gilang gilikayan nga makapasakit kong istorya sa akong isig katawo, mao lang gyud na siya, no? Gipabili na ako ang gugma og respeto gyud. Mao na nga bisag inyo nang basa-basahon diyang akong mga reply, no, bisag ngilad na kay na dihang ilang mga inistoryahan. Digin mo kabasa nga motokol ko sa inyo ha nga bawsan ta mo og ngilad pud nga istorya. Never. Wala na guys, no, welcome ang pultahan kung asa mo gagikan. Pwede ra magmamalik. Guys, ato ni hisgutan kaning ubang relihiyon nga kusog kaing mga agni. Kay naagi panahon nga kini sila guys mag house to house. Manuroy ni sila. Unya kato nga time guys, diri sila sa mua. Unya karon nagbagulbol ang akong anak atong higayuna kay nadisturbo ang iyahang pagtuon. Kay kani manggod sila makakita ni sila balay nga naay tawo ilagi ng hapiton. Timbayahon gyud nila. Unya karon ang akong anak guys, mo may nataymingan. Kay ako dito kus kusina nya pagtan-aw nako nga mo lagi na kining mga ubang relihiyon, so wagi ko ni gawas. So ang akong anak mo ni atubang. Karon nagbagulbol siya kay na disturbo in town ang iyang pagtuon. Kay girespeitaran sad.
kay tao ra sad ta no, mo na mo respetar ta, pero ako ni gawas kay baw ko nga makalangan sa trabaho, kay kana magud sila kung makasud na sila balay dugay kay nang mahuman, basahan ka ng mga bersikulo sa Biblia. Unya mo to guys, ang akong anak kay nainayak naman, atubang naman niya, mo to gibasahan gyud. Unya, di lang kay siya gibasahan, gipabasa pag yun siya niya pagkahuman guys. Dugay kay na no, kay mo explicar pa man na. No, pasabton pa man kunuhay ka nang ilang unsay nahasulat des Biblia. Niya dugay kay nang mahuman. Niya kani sila, lisod kay ni sila kung imo gini sila bitong timbayahon imo bitang tagahigayon, imo respetaran, imong tubay-tubayan. Na di na gyud kanin nila lungan, balik-balikan gyud ka. Mao na katong higayon na wag ko ni gawas. Gipasagdan ako akong anak. Niya mao to gipabasa siya, dugay to silang nahuman, mao to pagkahuman nagbagulbol. Kay ngano nagtuon unta siya na disturbo. Unya kita ba ano, kita isip ni barog tano sa atong una-una kasing-kasing ni barog gyud ta sa atong tinuoan nga Katoliko. Usahay makasapot guys. No? Makasapot kay ngano makalangan kaayo kay dugay kay silang mahuman oy, basahan ka ng mga bersikulo niya, ilaha kang pasabton kunuhay sa ilang mga nasabtan diha. Mo na makalangan mo na nga usahay no, makaingon ta nga may na lang ipanirado, makakita ataan ni nila sa gawas nga nagpadung na. Unya guys, kay may istorya ta naman ni nakoy kaila nga mahimuot ko niyang magsubay kay lagi ang nag-invite niya kaila niya. So may istorya no, ato na lang gining istoryahon. Karon naglisod siya balibad kay kaila raman. Niya karon gi-invite siya nga maminaw sa ilaha ana. Unya na may uban guys kay gitag-tagaan ba sila bugas no, kay inaa naman ang ubang relihiyon no. Nga kana na ang mangdaog grocery ba. Kay para lang gyud nga naa sila'y maagni. Niya mo to girespetaran in town niya guys. Niya karon nagkadugay nga dili naman gyud siya lungan. Unya mo to ni aten siya kay maikog lagi siya no. Ni simba sila silang simbahan kay kitang Katoliko pwede ra man kita no maminaw nila. Karon guys kay nagkadugay na katong paglas na niya nga imbis final test na siguro to nila. Pag abot dito guys, kay ni kumpanya ni Tingkag ang iyang dunggan kay grabe ang pagpanaot sa mga Katoliko. Wagid siya mabunyagi sa ilang relihiyon kay nga na naglagot ang akong kaila kay mao lagi na nag-init ang iyang dunggan na minaw nga grabe ang pagpanaot nga pwede ra man gid unta no nga isangyaw kung unsa ilang nasabtan sa Biblia nga isip sa ilang relihiyon, dili kay magpanaot bitaw sa uban. Niya mo to guys, sa iyang nadungog nga grabe ang pagpanaot, wa na siya ganahin ni tambong. So niglikay na siya, iyang gilikayan. Nakaingon siya na bahala na tong ilang gipanghatag-hatag nako oy. Wa masago na ngayo mo to pag niabot nga kana na ang nibalik na pud sa ilang balay. Karon kay di naman siya ganahan. Nganyan mura siyang naglagot ba sa iyang mga nadungog. Unsay gibuhat niya? Kuno sa iya pang istorya, wa sila magtingo guys. Niambak siya sa bintana. Nilikay ni ambak sa bintana, wa mga blis ilang balay kay pagtanaw niya nagpaduhong na pud sila mao to guys. Nang layat into sila sa bintana, mao na bitaw no kani bitaw ang ubang reliyon mamugos maguna sila gud niya taga-tagaan ka grocery. Mao na katong mga tao nga huyang sa ilang pagtuo isip Katoliko, mao gito siya mada gito sila. Niya kato kung kaila kay nang layat sila bintana kay wa na siya ganahi. Naglagot siyang nakadungog nga nanaot sa tinuhuan nga Katoliko. So mao na guys no, pwede ra magid di lang yun mo manaot unta no. Kung unsa inyong nasabtan ug unsa inyong maayong pagtuo no, mo lay ipasabot sa tao aron madani gyud ang tao, di kay manaot mo na maglagot pong muna mo to nilayat sa bintana oy para makalikay. Mangayo lang igog pasaylos Ginoo no, Lord pasaylo ayon taong ko na real talk ni na kung ubang mga sulpot dinhi kay gusto gyud no mamugos gyud silang paminawon. Unya nayuban diha ang hawd sa kabalaan mga istorya kay lagi nakaplagan na niya ang kaluwasan. Unya sa dihang gistok na ko ayang Facebook profile ang akong nakaplagan kaya ang iyang mga post pulo sabong og derby. Unsa man kang klase sa pagkabalaan Brad no. Kristo man ay kasabungan na unsa. Agoy, mamahuway taning kalakihan ninyo ay. Naunsa man. Ito ang totoong nagpaparumi ng tao. Mateo 15 verse 10. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin.
Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. Okay, sumalina po yun, no? Hindi nga nagpaparumi sa tao yung hindi naghuhugas ng kamay, lalo pa kaya yung mga yung sinasabi ni Jesus na anuman yung mga pagkain na pumapasok sa bibig ay hindi po yun ang totoong nagpaparumi sa tao. Kundi yung ating paninirang puri, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi sa kasinungalingan. No? So yun po ang totoong magpaparumi, mga kapatid. Kaya bakit po ninyo ako sasabihan na ako ay sinungaling? Doon pa lang ay nagkakasala na kayo. Hindi ako dito magsisiwalat ng kasinungalingan. Hindi ako pwedeng magsinungaling dito. Kaya sana, mga kapatid, tanggapin po ninyo ang salita ng Diyos. No? Huwag po kayo puro husga. Dahil yung mga pagkain na sinasabi na tinuturing yung marumi, mas marumi pa ang isipan nyo dyan kaysa sa pagkain na yan. Kasi ang totoo, yung pagkain, pagkatapos kainin, ay idudumi lang. Pero yung salita na lumalabas sa bibig natin, yung paninirang puri, yun ang totoong magpapadumi sa puso natin. Kaya mga kapatid, kung ayaw po ninyong magkasala, huwag na lang po kayong manghusga. Kung ayaw nyo kumain ng baboy, edi wag. Ganun lang yun. Wala pong namimilit sa inyo. At respetuhin nyo na din kami. Kasi kung ano man yung ayaw nyo, nire-respeto din namin yun. Kaya iwasan nyo na lang na manghusga sa amin na kami ay marumi. Dahil walang perpekto sa atin. Walang malinis sa atin. Lahat tayo marumi. Ano ba yung pinagsasabi nyo na yung kumakain ng baboy ay lulunod sa impyerno? Grabe naman kayo pati ba naman pagkain, husgahan nyo? Ganyan na ba talaga kayo ka-judgmental, mga kapatid, mga kaibigan? Alam nyo, kung hindi kayo kakain ng baboy, edi wag. Wala naman pong namimilit sa inyo eh. Basta kakain kami ng baboy. Ang sarap kayo ng baboy, lalo na kapag lechon. Ako, napakasarap yung crispy na balat ng baboy. Hindi naman talaga bawal kumain ng baboy eh. Sino ba kasi may sabi na literal na sinasabi na bawal kainin yung baboy? Wala naman ako nababasa na bawal kainin yung baboy. Sino ba kasi nagsasabi nun? Baka kayo lang yung nagsasabi niyan. Ang sarap kaya ng baboy, mga kapatid. Hindi na yun pwedeng anuhin kasi nakasanayan na natin kainin yan. Lalo mga Pinoy, nako, konti lang ata yung mas marami pa din ako makain ng baboy. Pero yung mga kapatid, kung hindi kayo kakain ng baboy, okay lang po yun. Wala po namimilit sa inyo, no? Kasi yung pagkain, yung ibig sabihin doon sa pangitain na sinasabi na ng Diyos na pwede nang kainin yung lahat ng uri ng hayop, gaya ng gumagapang, lumalakad, at lumilipad, sinasabi dun sa pangitain na yun. Pero nasa iyo na po yun kung paano nyo po unawain yun, no? Kung ayaw nyo kumain, wala namang namimilit, hindi naman ni-required na kainin talaga yun. Kung ayaw nyo, depende na po yun kung kaya na sikmura nyo, no? Kaya kung ayaw nyo pong kumain, huwag na lang po kayo manghusga na yung mga kumakain ng baboy, ilulunod sa impyerno. Eh, grabe naman kayo. Bakit kayong kumakain ng manok dyan? Sigurado kayo mapupunta na kayo sa heaven? Alam nyo, sa pagkakaalam ko, yung nagpaparumi ng tao ay yung mga salita na lumalabas sa bibig, no? Yung mga panghusga mo sa kapwa, hindi yung pagkain. Kasi uulitin ko, ang pagkain ay pagkatapos kainin ay idudumi lang. Pero yung mga salita nagagaling sa puso mo yan, no? Kaya
Huwag kayong magsabi-sabi dyan na yung mga kumakain ng baboy, kahit ano pang sabi nyo na bawal kainin ang baboy, talagang kakain kami, napakasarap kaya niyan, lalo na kapag lechon, sus, napakalutong. Paborito ko talagang kain yung balat ng baboy, yun. Pero hindi ko kayang kumain ng laman ng lechon, yung balat lang talaga, napakasarap, grabe. So, yun po, huwag nyo po kami anuhin na ganyan. Huwag po kayong judgmental, no? Kasi kung ano yung kinakain nyo, kagaya ko, nung pumunta ako ng Saudi dati, yung mga karne na kinakain ng tao doon ay camel. Camel po yung karne nila, tsaka karnero, ganun. Ako tagaluto lang ako, pero hindi talaga ako tumitikim. Hindi ako tumitikim kasi hindi kaya ng sikmura ko. So, ganun. Nire-respeto ko pa din. Nagluluto ako ng pagkain nila. Sinasarapan ko pa din. Hindi ko alam kung masarap kasi hindi ko ano natitikman. Pero nasarap yung amo ko. Oh, so, nire-respeto ko pa din. Hindi ko sila sinasabihan na, ba't kayo kumakain ng ganyan. Wala. At saka hindi ko rin naririnig yung mga tao doon na nagsasabi na, uy, kayong mga ganyan, ilulunod kayo. Wala naman panghusga sila. Nire-respeto pa din nila. No? Pero bawal nga lang talaga kumain ng baboy dun. O dun sa country nila. Pero nasa Pinas tayo malaya tayong kainin yung baboy kung gusto natin. Pero syempre, hindi yung buhay na baboy Yung baboy na syempre yung luto na. Yung tinatanggalan na ng dugo. Yung ganun. No? Sarap kaya nun. So, ibig ko daw sabihin na yung mga uod, yung mga bulate, pwede nang kainin yun. Hindi, depende na po sa iyo. Oo, pwedeng kainin yun. Depende sa sikmura mo. Tignan mo yung mga vlogger dyan, di ba? Minumukbang na nila yun. Nadiri. No? So, nadidiri. So, hindi ko kayo masisisi kung nadidiri kayo sa baboy. Pero kami, sarap na sarap kami dyan. No? Kaya tandaan niyo mga kapatid, kahit ano pa man yung kinakain natin, ang mahalaga yung laman ng puso natin. Yun lang po.